libo. Ha? 150 million kilometers. Napakalayo. 100 kilometers per hour, 173 na taon. Kung 100 kilometers per hour, abay naabutin tayo ng 173 taon para maabot ang araw. Pero hindi ka pa nakakaabot sa araw, sunog ka na. Sa tindi ng init, pag lumapit ka, pag tayo ay lumapit sa buwan, ano mangyari? Mamatay. Ha? Pag tayo lumayo sa araw, ano mangyari? Ha? Didilim. Hindi lang madilim. Giginawin tayo, lalamigin tayo. Hanggang sa tayo mamatay. Ha? Bakit merong araw? Dahil gusto ng Diyos, masikatan tayo at kumanda ang kulay natin. Kaya tayo mga Pilipino, magpasalamat tayo. Ingkit na ingkit yung mga puti sa atin. Sabi nila, ang ganda ng kulay ninyo. Sila naman, pag tinitingnan natin, sana ganun din ako. Yung mga Pilipino, nagpapaputi, nag-bleach. Yun naman mga mapuputi, nagpapaitim. Ano ba talaga? Ha? Yung mga Pilipino, nasa beach, nakapayong. Yung mga puti, nasa beach, nakahubad, Landlock. ano tawag doon? Landlock. Ha? Sunbathing? Sunbathing. Ha? Hindi ko maintindihan. Pero salamat tayo, maganda ang kulang. Amen? Ha? Tama ang pagkatuto. Alam niyo po ba, ang pinakamalapit na sa atin ay yung pa sa ANB. 40 million kilometers, 270,000 times mas malayo sa araw. Bilis ng liwanag, 186,000 miles per hour. 4 light years bago parang hindi natin talaga mararating. Pero nakikita natin yung maliit na kumikita ng stars. Isa doon. Pero ay nakalagay sa isang galaxy lang. Sa buong tanggawan, meron tayo na sa isang galaxy and within sa isang galaxy, thousands and thousands, millions of stars. Ay, how many stars? Even to other galaxy. Wow, mamamangha ka, mga minamang, mga kaibigan, mga kapatid. Bakit hindi gumagalaw ang araw? Tanging, tayo ang umiikot dyan. Bakit hindi nagkakabangga ang mga planeta? Dahil meron po silang sariling circuit. Sila pong lahat ay nakahang. Ang mga bituin, nakahang din sila. Hindi ba tayo nagtataka? Sino ang lumikha nito? Walang iba kundi ang ating mahal na Diyos. Siya ang lumikha ng mga bagay na nakikita natin sa kalawakan. Hindi ko na po isa-isahin, pero napakaraming mga stars. Meron po mga tinatawag na yung Big Dipper, yung pangsalong, yun, no? At meron din Small Dipper. Meron din yung Belt of Blue Orion, yung tatlong stars. Next. Meron tatlong stars dyan. Yun, ang tawag doon ay Orion's Belt, anihang. Yun, 1, 2, 3, 1,000 light years. Alam niyo ba? Sabi po ng isang sumulat na propetisa na kinikilala ng Seventh-day Adventist. Sabi niya, ito yung sa pangalan niya si Ellen G. White. Si Jesus sa kanyang pagbabalik ay diyan dadaan. That is the opening of which Jesus Christ will come out at the center of the three stars. Ngayon, ito yung kinatawag na Alniham. Diyan lalabas si Jesus at ang mga libong-libong mga anghel. Pagbalik niya,
sa sanglibutan ito. Mga minamahal mga kaibigan, hindi ba tayo nalilikani at gayon din nakikita natin kung gaano kabuti ang mga nilikha ng Diyos sa sangkalawakan. Merong mga taong nagtangka. Ito po yung kanilang na-discover na sinakyan. The fastest man craft. Ginawa, nilikha ng tao. Para saan? Para maabot po yung buwan. Buwan pa lang. Ha? Na ang takbo niya ay, ang tawag dito ay Apollo 10. Ang takbo niya ay 24,791 mph miles per hour. Ako po ay madalas sumasakay sa aeroplano papunta sa iba-ibang bansa. Punta ng yan lang sa kalapit. Hong Kong, China, Thailand, Taiwan, Australia, Canada, US, at dito rin po sa ating bansa. Yan lang sa mga isang oras lang. Ang aeroplano tumataas ng mga 20,000 feet. Mataas. Pero kakaiba po ito. Pati yung takbo niya, mabilis din. Pero ito po, mas mabilis. Pero anong sabi niya? Ang takbo niya, 24,791 miles per hour. Gano'ng mabilis yun? Pag ako po'y nagpapatakbo ng motor, bawal din yung mabilis. Sabi ni Brother yung Pastor, 60 per hour lang, kilometer per hour lang dyan. Pero minsan tumatakbo ko kahit 100 kilometers per hour. Mabilis na ba yun o hindi? Mabilis. Yung tumakbo ka ng 1,000, iba po yung miles sa kilometers. 1,000 miles per hour. Mabilis hindi? Mabilis. Yung tumakbo ka ng 24,791 miles per hour. Mabilis hindi? Pag ikaw po ay wala sa kondisyon ng iyong pisikal, yung bilis na yan, mamamatay ka. Kaya ang tao hindi pwedeng makarating doon sa langit. Sabihin mo pupunta ron, aakyat siya, hindi kaya. Paano ka aakyat? Hindi. Hindi kaya ng tao. Pero man-made, gumawa ang mga tao ng sakayan, makapunta lang sa buwan. Pero hindi pa nila maabot yung stars. Kung makabot sila sa ibang planeta, patay. Hindi pwede manirahan ng tao doon. Anong nakita nila sa buwan? Wala naman silang nakita ron. Hindi mabubuhay ang tao. So, paano mararating ang ibang planeta? That is the question. Paano mararating ang ibang planeta? Sino po sa inyo gusto makarating sa ibang planeta at taas ang kawan? Uy, meron. Pwede. Nasabihin ko sa inyo, kung kayo ay magtiis hanggang sa wakas at kayo maliligtas, bibigyan tayo ng chance ng Panginoon na tayo'y makapamasyal sa iba't ibang planeta at sa iba't ibang daigdig at sa iba-ibang mga galaxy, kahit sa iba-ibang mga stars, mararating natin in just one click. Sabi niyo, isang mata lang, one snap, pwede kang makarating sa ibang lugar. Wow! Dito, pag ikaw ay nagano, dito, wala kang paparating, isang stop lang, baka hanggang diyan ka lang. Mga minamahal mga kaibigan, magtataka kayo, bakit nga, sabi ko kanina, hindi nalalaglag ang planeta, nakahang po to, nakahang lang ang planetang Earth. Sa kalawakan, hindi nalalaglag tayo. Yung ibang mga bituin, hindi nandyan lang sila. Yung ibang planeta, nandyan lang sila. Gusto kong alamin natin ngayong gabi. Ano ba ang pamantayan ni Jesus para sa maayos na buhay? Ito po ang ating topic ngayon. Pamantayan ni Jesus. Ang Diyos ay may pamantayan para sa buhay. Para sa maayos na buhay. Ano rin po sabi? Merong pamantayan.
Ano ibig sabihin ng pamantayan? Merong standard. Ano ba ang standard of living? Ito ang aalamin natin. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng maayos na buhay. Amen? Amen. O ano ang sinasabi ng Mateo 19:18? Kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Ano ang sinabi ng Biblia? Ano bang sabi? Oh, basahin natin lahat. Sabay-sabay. Ready? Go! Kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Okay. Kung kanina binabanggit na merong law of gravity. O, yung mga estudyante, pinag-aaralan nito sa science. Ano ibig sabihin ng law of gravity? Ha? Law of gravity. Pag ikay merong bato, nilaglag mo, mabilis. Oo. Ay meron din law of gravity. Bakit yung buwan, bakit yung mundo, bakit yung mga planeta ay hindi nalalaglag? Ha? Bakit? Dahil merong gravity. Who is control of that gravity? Ang Diyos. So, ibig sabihin, merong batas ang Diyos tungkol sa nangyayari sa ating environment, sa ating atmosphere. So, kahit sa ating pamumuhay, meron din palang pamantayan ng Diyos. Ano ang sabi? Ulit-ulit. Kung, ang sabi, basa, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Anong utos? Ito po ang pamantayan ng Diyos na gusto ng Diyos na tayo pumasok sa isang magandang buhay. Kawikaan 4:13. Hawakan mong mahigpit ang turo. Huwag mong bitawan. Iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Ingatan mo mahigpit ang turo. Anong sabi tayo? Ingatan ang mahigpit ang ano? Turo ng Diyos. Pag kayo nag-aral, nakita ninyo, dapat pala ingatan natin. Bakit? Huwag daw bibitiwan. Bakit? Sapagkat siya'y iyong buhay. Ang turo pala ni Jesus ay magdadaan tungo sa isang maligayang buhay. Amen? Amen. Yes, praise the Lord. Dahil ito ay mapapakinabangan natin. Oh, nawala ba na ba ang utos ng Diyos? Sabi ng iba, ay, alam mo, huwag kang maniwala dyan. Nawala na yung utos, napawin na yan. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Kaya Nandiyan. pala ngayon, pwede na rin maging totoo. Bakit? Naniniwala na yung iba. Sino ang sabi? Bend the law. Sino? Narinig ba yung bend the law? Kaya paano? Ha? O aware ba kayo sa bend the law? Binabali na yung utos. May mga kautusan sibil. Sa atin dito sa gobyerno, mayroong mga batas. Oh, ano yun? Halimbawa, batas trapiko. Sabi niya, pagka red, huwag kang tatawid. Eh, ikaw, matigas ang ulo. Wala yan! Red! Patay. Oh, nahuli ka ng pulis. Bakit ka hinuli? Ay kasi, Beating the red. bawal umusad ka. Kaya ka nahuli. Oh. Yan po'y batas trapiko. Bakit po nagkakaroon ng batas? Para ano? Di magulo. Mapabuti, hindi po mapasama. Eh dahil nga ikaw ay walang pakialam sa mga batas-batas, ngayon ay mahilig kang umandar kahit na nakapula. Ano nangyari? Nabangga ka. Buti kung buhay ka pa, ay kung namatay ka. Oo. Mabuti ba ang may batas? Yes. O masama ba ang may batas? Hindi. Maganda ba ang may pamantayan? Yes. Nagiging maayos ang ating takbo ng buhay pagka tayo may pamantayan. Amen. Ay pag wala, ano Magulo. mangyayari? Magulo. Ay magkakagulo tayo. Ayun, di ba yung mga bend-bend na yan?
Sinasabi nila, kung sino pa yung mga maraming mga anomalya, ay ano, hindi nakukulong. Kung sino yung mga nagsasalita, ikinukulong. Okay. Mateo 5:17. Talaga bang wala na, napawi na ang kautusan? Basa. Huwag ninyong isipin Huwag ninyong isipin na ako'y naparito para sirain ang kautusan para sirain ang kautusan. at ang mga propeta. Ang mga nagsalitang propeta, Ako'y naparito hindi para sirain, hindi para sirain, kundi para upang ganapin ang mga ito. oh, si Jesus pala, hindi nagsabing, ay wala nang kautusan. Marapay nung siya'y dumating, hindi para sirain, kahit na yung mga propeta na nagsalita ng unang panahon, hindi para baliwalain, kundi para ano raw? Para ganapin ang mga ito. Mismo ang ating Panginoong Jesus, ginanap niya, sinunod niya ang utos. Ito'y pamantayan ng mabuting pamumuhay ng tao. Amen? Amen. Oh, ano ba ang mas madali? Ang magsakripisyo o ang sumunod sa utos ng Diyos? Tanong. Ano ang sa mga bata? Ano ang mas madali? Sumunod. Ha? Yung magpakahirap kayo, magsakripisyo o sumunod na lamang sa magulang? Sumunod. Oh. Kasi, pag ikinagsasakrifisyo, sasabihin ko, yung aking kapatid, di naman nagtatrabaho, ako gawa ng gawa. Marami kang reklamo. Pero kung ano yung iniutos ng magulang mo, sinunod mo, masaya ka, masaya rin yung magulang mo. Ganun din ang Diyos. So, alin na mas maganda? Sumunod o magsakripisyo? Sumunod. Sumunod. Ano ang sabi? 14:15 ng Juan. Alin ang mas madali? Kung ako'y inyong iniibig, Kung ako'y inyong iniibig, ay susundin ninyo ang aking mga ay susundin ninyo ang aking mga utos. Ano po ang sabi? Madali ba ang sumunod sa utos? Madali? Kakayanin kaya natin? Parang mahirap. Pero ito'y magiging madali kung iniibig daw natin ang ating Diyos. Amen? Amen. Amen. Masusunod natin ang utos ng Diyos kung siya ay ating iniibig. Unang Juan 5:3. sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na sundin natin ang kanyang kautusan. Ang kanyang kautusan ay magaan. Oo. Ano raw ang ano? Ano raw yung pag-ibig ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos, madali, magaan. Nagiging magaan ang pagsunod sa utos ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng Pag-ibig. pag-ibig. Amen? Amen. Yan yung sinasabing, ano yung kanta nyo? Yung kanta pa kayo sa Katoliko. Tayo'y magmamahalan. Ay, naku pala yung kanta. Magmahalan tayo, magtulungan. Madali bang magmahal at magtulungan? Yes. Madali. Kung iniibig natin ang Diyos, napakagaan. Pero kung hindi natin iniibig ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, napakahirap. Kaya pala, yung utos ng Diyos, magiging magaan na sundin para sa atin. Mateo 22:37-40. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Pag-iisip mo, ito ang dakila at pangkunang tutos. Ano ba po ang sabi? Paano may papakita ang pag-ibig mo sa Diyos? Paano? Sabi niya, ibigin mo ang Diyos ng buong Puso. puso, ng buong ano raw? Kaluluwa, ng buong pag-iisip. Pag-iisip. Bakit? Ito ang dakila at pangunahing utos. Sino sa inyo ang may asawa? Mga lalaki, may asawa.
Ha? Yes. Mga binata. Mga binata. Sabi ng Panginoon, ibigin mo ng buo. Kung may pag-ibig ka sa Diyos na buo, buong puso, buong kaluluwa, pag-iisip. Ganon din sa iyong asawa. Iniibig mo ba ang iyong asawa ng buo rin? Amen. Pinag-isipan mo mabuti? Paano mo maibigin na sa si Sister Roda? Buong pagkatao mo, mahal mo siya? Oo. Parang meron ka ako. Buong puso, buong pag-isip, buong kaluluwa. Oo. Hirap na hirap si Undo. Sumagot. Minsan, pagdating mo sa bahay, sige ka, napagod ka na. Pagdating mo sa bahay, wala ka nang magawa. Sabi mo, mahal, ibigin kita ng buong pag-iisip ko, buong puso ko ang kaluluwa. Tapos namaya, haro ka na. Nagawa mo ba yung pag-ibig mo? Hindi. Ha? Ha? Siyempre, pagod May buong lakas. Wala, tulog, wala ka ng lakas. Ay, nako, ang pag-ibig pala natin sa Diyos, ganun din. Buong pag-iisip, buong puso, buong kaluluwa. Ang problema, kapag ikaw ay nagliwaliw sa iyong buhay, mga lalaki, pagdating sa bahay, ang inyong mga ano ay wala na, lumaki na. Sabi ng asawa, ano ka na, wala ka nang magawa. Hindi ko pa nagpipremera. Lukso na. Lagtupay na. Awa. Brother Jory, kailangan matikas. Buong pag-iisip, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Ang problema, wala nang natirang lakas. Kapoy na eh. Nakukuha po ba niyo ibig sabihin ko? Eh pag sa Diyos, ganun din, buo din. Ha? Thank you, Lord. Ganun din ang pagturing sa mga asawa. Buo din. Ano, patuloy tayo? Unang utos po yun, ha? At ang pangalawang katulad ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At ang mga ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Anong ibig sabihin? Yung pag-ibig sa Diyos, buong buo. Yung pag-ibig sa tao, buo din. Dahil wala mang klase na pag-ibig. Yun palang kautusan ng Diyos na uuwi sa dalawa. Ang sabi ng iba, wala na yung kautusan. Nauwi na lang sa dalawa. Tama pala naman sila. Tama rin. Pero hindi nila nabibigyan ng pansin na uuwi sa dalawa dahil yun pong isang buo na hati sa dalawa. Ano po yung una? Pag-ibig saan? Pag-ibig sa Diyos. Buong isip, buong puso, buong kaluluwa. Ano yung pangalawa? Pag-ibig sa kapwa. Buong pag-iisip, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Iniibig mo ang Diyos, iniibig mo rin ang iyong kapwa. That is the law of God. Yun pala ang kabuuan ng utos ng Diyos. Ay yung iba, sabi nila, ay wala na yung 10 Commandments, wala na yan. Ang hindi na naiisip, yun pala ang kahulugan ni Kristo. Nahahati sa dalawa yung 10 utos. Alamin natin, ano bang ibig sabihin ito? Meron bang problema kung susunod tayo na mabuting pamantayan ng Diyos? Anong sabi ng Biblia? Roma 7:14. Alam natin na espiritual ang kautusan. Ngunit, ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Ayun. Ang kautusan, madali bang sundin, mahirap? Madali. Nabasa niyo na ba ang mga kautusan? Nabasa niyo na? Mahirap bang sundin? Minsan may mga magulang nag-uutos, mahirap bang sundin? Hindi. Parang mahirap, no? Pero, tingnan natin ang mga nilalaman. Anong sabi ng Biblia? Alam natin na spiritual ang kautusan. Parang mahirap isipin, hagipin. Tayo naman ay flesh, tayo ay laman. At kapag tayo ay laman, ano ibig sabihin nun? Hindi natin kayang matarok, hindi natin kayang maunawaan ang nilalaman ng kautusan. Verse 18.
Alam kong walang bagay na nananahan sa akin. Tama. Ibig sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya mo magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Ito, para sa madali yung pangunawa. Di ba minsan kinanta ko yung sinabi ni Android, humanap ka ng